Ito yung gala na kahit balik-balikan mo ng paulit-ulit dahil sa sobrang ganda at talagang dinarayo ng karamihan. Tara, samahan niyo ako dito sa Dingalan Aurora. Ayan, isang biglaan na naman ang pag-aya ang naganap dito sa video na to. Alam nyo ba na 2 hours na lang ay aalis na kami at bigla lang ako na aya dito? Paano ba naman pagkasabi ng Dingalan Aurora daw ay talaga naman ako agad sumama? Aba syempre, kailangan din magpaalam kung papayagan tayo. Sino ba namang hindi papayagan kung ito ba naman yung mga kasama ko sa galang to? Around 1 PM na nga pala kami nakaalis neto. Syempre, bago mag-take off, kailangan muna natin mag-pray for the safety, guidance, and support. Syempre, thank you Lord sa pag-guide nyo sa amin sa pagpunta at pag-uwi. And also, thank you for Kuya Reggie for praying us. Ayan, after nga pala namin mag-pray, kanya-kanya pagsampa na namin dito sa motor. And it's time to take off na. Alam nyo ba, ang Dingalan Aurora dito sa map na to, ay ang estimated travel, it takes 4 to 5 hours lang. Hindi ko nga pala kasama dito ang daddy dahil pagod nga daw siya. Ang sabi nga niya sa akin, siya na nga lang daw mag-aalaga or mag-aasikaso kay Ellie. Buti na lang talaga meron tayong supportive partners. Ma-share ko nga lang din pala sa inyo, this is my first time to travel sa Dingalan Aurora dahil nung una nga pala ay hindi tayo nakasama noong inaya tayo dito. Paglabas nga pala namin ng Bulacan, ako hindi ko na-expect na halos one way pala ang daan dito tapos labasan pa ng truck. Kaya ayun, inabot tayo ng traffic dito. After nga pala namin lumabas ng Bulacan, ayan, nakapag first stopover nga pala tayo dito. Magsi-CR at konting pahinga lang. Grabe, gustong gusto ko talaga mag-rides ng mga malalayo tapos iba't ibang lugar yung pupuntahan mo. Kaso ngayon, parang hindi na kinakaya ng katawan ko. Ikaw ba naman yung nag-CS at nabago na talaga yung kondisyon ng katawan mo? Or isa na rin siguro sa mga dahilan dahil wala rin tayong top box that time. At nasanay tayo ng may sandalan. Bago ko nga pala makalimutan, ang kasama ko nga pala dito ang magkakapatid ng pamilyang Garin. At ito na nga pala yung second stopover natin. Syempre, refill ng gas at uminom na rin ng tubig dito. Nako, ikaw ba naman yung biglaang walang kabaon-baon at kahandahan pero ba? Okay lang dahil meron naman tayo mabibilhan dito sa may convenience store. 4 na motor nga lang pala kami dito that time pero kahit na 4 lang ay sobrang saya. At sulit yung travel tapos ganito yung makikita mo. Natanawin kaya naman marerelax at payapa dito lang. Pa nga lang sa daan ay talagang na-enjoy mo na yung mga nadadaanan mo. Ito na yung isa sa mga nagiging perks or benefit mo kapag ka bumabiyahe ka talaga ng daytime. Tulad neto, meron kami nadaan ng isang campsite na maraming tao dito sa Sunset Peak Nature Camp. Tapos makikita mo yung mga pumupunta doon. Grabe, ang ganda. Maganda naman yung daan dito pero may mga times talaga na hindi okay yung daan at may mga baku-bako. Tapos tingnan nyo to, ay yung mga ganyang senaryo, hindi ko talaga hinahayaan na hindi ko matake ng video dahil ang gandang tingnan. O diba, sunod-sunod lang para ang dami-dami namin. Ang dami nga rin pala namin nakakasalubong dito mga galing Dingalan or kahit saan na. Mga around 5:30 nga pala ay nandito na nga pala tayo sa Gabaldon. Oops, teka, syempre kailangan natin magstay or bumaba dito para makapag-take ng video or ng photo. Oh, look, ito yung mga nakikita ko sa iba't ibang platform na mga pumunta sa Dingalan ng ganitong view. Nako, isa rin ako sa mga naka-witness na sobrang ganda at talagang marerelax ka. At ma-share ko nga lang din pala sa inyo, dito nga pala sa may bandang Calabasa River, or sa kahabaan ng river na to, grabe yung lakas ng hangin, talagang madadala ka. Kaya naman nakalimit lang yung patakbo namin dito. Around 7 PM na nga pala nakarating kami ng Dingalan. Grabe, hindi ko na-expect na ganitong oras kami aabutin. And then, 30 minutes na lang, ayan, darating na tayo dun sa pinaka first pin location natin. Which is, dun tayo mag-overnight or mag-stay para makapagpahinga. Dahil nga, meron pa tayo pupuntahan kinabukasan. O diba, dun pa lang nakaka-excite na talaga. At alam ko, magiging sulit na sulit tong galang to. After 30 minutes na nga pala, ay nandito na nga pala kami sa first location, which is dito sa Sila Beachfront. At makikita mo rin dito agad yung dagat. Grabe, ang lakas ng alon. Hindi lang alon, kundi ang lakas din ng hangin neto. Paano ba naman dahil daw sa hanging amihan at ang tama daw nito ay dagat. Kaya naman ganyan yung naging itsura ng alon natin. Ang lalaki talagang at ang lakas pa ng hangin. Pagkadating nga pala namin dito, aba agad naman nag-asikaso si Maricel. Grabe, ang bilis ng kamay na itong batang to. Nakakapagsaing at nakakapagluto kagad ng pagkain. O tingnan ninyo, kahit na yung mga portable camping cookware set ang damit namin pero perfect na perfect pa rin yung pagkakasain. Meron din akong ganito mga cookware set pero never ko pa na-try at
sa tingin ko akala ko hindi siya makakaluto ng ganitong kagandang kanin. Ay grabe, napahiya tayo doon. Ang ganda-ganda na pagkakasaing dito. Tapos mga ilang minuto ang pagkaluto dito ng mga kanin, ayan, agad naman din sila nag-asikaso ng mga uulamin. Tingnan nyo, ang cute lang para mga Boy Scout or Girl Scout lang kasi tingnan nyo naman yung mga dalang pagkain. At na-enjoy ko rin yung pagkain dito at meron din nga palang nakapagpapukaw ng mata ko. Meron kasi isa sa mga kasama namin na nag-aasikaso siya ng isang pagkain. Na talagang first time ko lang makita at first time ko lang din nalaman na pwede pala yun. Ito nga pala yung pinagbabalatan niyang mangga tapos ilalagay niya doon yung sardinas. O diba, ang cute lang. Pagkatapos nga pala magluto, ayan, dahil nga galing tayo sa biyahe at alam natin pagod ang karamihan. It's time to eat na para naman makapag-session na tayo dito katulad neto. O diba? Sabi ko nga, bakit pa tayo dadayo dito kung gin lang naman din yung iinumin natin. Kidding aside, pero sobrang ganda ng mga memories at talagang isa to sa mga hindi natin makakalimutan. Di na nga pala kami nagpuyat dito ng todo-todo dahil napagod kami sa biyahe. Ayan, after nga pala natin magpahinga, pagka-umaga, eto kagad yung bubungad sa atin. Kung nga pala yung kauna-unang nagising dito, grabe yung tulog ko. Ang sarap matulog tapos sobrang lamig pa. Sayang wala tayong dalang blanket. Yung turbo fan na dala ko, nako hindi ko man lang nagamit kahit number 1. O teka, tara, samahan niyo muna ako i-tour ko kayo dito sa pinag-i-stayan namin. Nag-o-offer nga rin pala sila dito ng ATV. Pwedeng-pwede nga pala kayo dito mag-rent. At syempre, hindi rin mawawala ang mini store dito. Meron nga rin pala dito mga cottages, may mga room, at meron din silang mga tent. Sa sobrang lakas ng hangin, ayan, dito na kami sa may bandang loob ng cottage naglagay or nagtayo ng tent. Sobrang linas, pati yung restroom dito, yung poso, even yung nilang dirty kitchen, ang linas din. At ganyan po siya kalawak. Dito na may mga bandang camping tent at tingnan nyo naman yung bandang unahan natin. O diba nakikita nyo yung hampas ng alon, nakakatakot. Pero okay lang kasi hanggang dyan lang naman din yung tubig. Lang talaga tayo mag-overthink dito, nakala mo tsunami yung darating. At ito yung sinasabi ko sa inyong restroom. Meron na nga pala ditong bidet at hindi rin madumi dito. Okay naman yung restroom at talaga makakabawas at makakaligo ka dito ng maayos. Ang kagandahan, meron na nga pala sila ditong poso na kung saan alam mong hindi talaga mawawalan ng tubig dito. Pwede kayong gumamit dito ng dirty kitchen, pwede kayong magugas ng mga pinggan ninyo dyan, or magluto dyan, basta meron kayong dalang lutuan. After nga pala natin mag-ikot-ikot, ayan, konting pahangin lang tayo dito at sayang, hindi tayo pwedeng maligo. Ang kagandahan, meron talaga silang nilagay na warning sign dito na kung saan hindi ka pwedeng maligo. Talagang strict sila dito, kahit na magtanong ka kung pwede at kahit kaya mo. Siyempre, para na lang din sa mga security ng guest nila. Na-share nga pala isa sa mga staff dito na 2 days pa lang daw na hindi ito napapaliguan dahil nga daw sa sama ng panahon. Sayang no, na-late tayo ng 2 days. Kasi sana nakapagdagat man lang or nakapaglublub man lang dito. Ayan, tamang emote-emote lang tayo dito from cottage hanggang dito. Ayan, in-straight lang natin at ganyan agad yung view na makikita mo. Nakaka-relax no. Ayan, ginising ko na nga pala yung mga kasamahan ko at nag-breakfast na, konting asikaso. At dahil mga 10:30 aalis na kami para pumunta kami sa second location namin. Usapan pa naman namin na sabi namin sa kinabukasan kapag okay yung alon ay maliligo kami, kaso ayun. Hindi talaga nagpaawat itong alon na to at talagang malakas pa. After ko nga pala ayusin yung mga gamit ko at nag-asikaso, ayan, konting lakad-lakad na naman tayo dito sa may bandang unahan. Nakaka-relax kasi yung ganito kasi dito sa Bulacan hindi talaga namin nakikita yung mga ganito. More on ilog lang kasi dito sa Bulacan pero ma-enjoy nyo rin. Tapos makakakita na lang ulit ako ng dagat kapag umuwi ng Bicol. Kaya ko nga pala inagahan ang paggising dito para naman maabutan ko yung sunrise, kaso nabigo tayo ng bahagya. Dala na lang siguro ng panahon, buti na lang talaga hindi umulan nito. At talagang na-enjoy pa namin pag-stay namin dito na kahit hindi tayo nakaligo ng dagat. Tapos tingnan nyo, meron nga rin pala dito mga nag-iikot at mga nagre-renta ng ATV. Ang ganda no, hindi ko nga pala to trinay kasi nga ang lakas ng alo, mamaya kasi hagipin tayo. O diba, overthink malala. Ayan, after nga pala makapag-ayos ng lahat, nakapag-check out na nga pala tayo dito sa pinaka first location natin. At ayan, kanya-kanya na naman tayong pag-aasikasa ng mga gamit at sampa dito sa motor. Thank you so much Silove Beachfront sa pag-accommodate sa amin dito. And kahit hindi kami nakapag-swimming ay sobrang na-enjoy namin, lalo na nung gabi. Sobrang nakaka-relax, tapos yung mga pailaw niyo. Ito nga pala yung daan dito papasok dahil hindi nga natin nakita nung papasok. Ayan, ito na yung palabas na tayo. Ang cute no, ganito pala yung itsura, tapos more on coconut trees pa. Tapos sasabayan mo pa ng alon at dagat. Ay nako, ang ganda. Ito nga pala yung second location namin, which is dito sa Pacific Beauty. Ay nako, sobrang ganda dito. O siya, hanggang dito na muna yung video. Comment for part 2. And don't forget to follow, like, and share, and
And thank you for watching. See you on next vlog. Bye! Hope you like it.